Bukod kay Bato, mga kababayan, dito naman tayo. Actually, mga kababayan, mauubos na yata itong mga DDS supporter. Bakit? Ito po, kakapasok lang din na balita, mga kababayan, bago itong kay Bato. Ito na. Kilala nyo naman siguro si Eric Celis. No, si Jeffrey Celis, or yung dating NPA na sumurrender. Ha? Mga kababayan, wait lang ha. Ito. Dating NPA na sumurrender, ngayon ay meron pong subpoena. Ito po mga kababayan sa Parihas News Publics. Parihas News Publishing. Ayan po. 8 hours ago po yan. Mga kababayan na post nila. Ayan, si Eric Celis po yan ha. Nakita ninyo. Yung mukha. So ito po. DDS Vlogger. Basahin nyo po ha. DDS Vlogger. Sinusupinahan na ng DOJ. Ayan, may supina po si Eric Celis or si Jeffrey Celis. Sa mga hindi po nakakilala, si Jeffrey Celis po, yan po yung kasama ni Lorin Baduy na kinasuhan ni Autumn Araulio. At siya, ako, dalawang kalbo, kalaboso. Si Eric Celis at saka si Bato de la Rosa, no? Si Bato may waran, si Eric Celis may subpoena ng DOJ or Department of Justice. So, bakit nga ba siya nagkaroon ng subpoena sa Department of Justice? Ito po mga kababayan. Eric or Jeffrey Celis na isang DDS vlogger at kilalang Amid fans ng mga Duterte pinadalhan na ng subpoena ng DOJ. Kaugnay sa mga kinaso sa kanya ng CIDJ para sa violation of Article 142 inciting to sedition. Naku po! Alaka! Inciting to sedition of ano ito? Article 124 inciting to sedition of the RPC in relation to Section 6 of Republic Act 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon naman kay Eric sa isang post niya sa kanyang FB page or Facebook, ito daw ay matatawag na this is the price of freedom that I have to pay under this evil regime of Marcos Romualdez. Naku po, kabayaran daw ito sa kanyang pakikipaglaban laban sa mga demonyong rehime ni Marcos at Romualdez. Multiple cases of crimes complaint like sedition, inciting to sedition, cyber libel, and many more civil cases. Because I choose to commit myself to the advocacy and crusade against corruption, plunder and abuse of power, and public funds being perpetrated by the criminals inside, as well as those colluding with the government of the evil regime of Marcos Romualdez. Dagdag ni Celis. Si Eric Jeffrey Celis ay kilalang Amid fan ng mga Duterte at panay ang bakbak nito sa Marcos administration at laging sinusulong na pababain si Marcos Jr. At ayon sa salita niya ay si VP Sara daw ang kanilang iluluklok bilang presidente kapag napatalsik na daw si PBBM. According sa kanyang post. Nako po mga kababayan. At nais ko lang pong iparating sa inyong lahat mga kababayan sa kasawiang palad po si dating Senator Juan Ponce Enrile at ngayon ay special advisor ni PBBM ay pumanaw na po. Ngayon lang pong gabi mga kababayan pumanaw na po si Juan Ponce Enrile. So ngayon lang po kakapasok lang kami po ay nakikiramay sa pamilya ni attorney, ex-senator and special advisor ng palasyo na si Juan Ponce Enrile sa edad na 103. Ayon sa kinumpirmasyon ng kanyang pamilya nitong Martes, November 11, matatandaan na kinumpirma ni Senator Jinggoy Estrada na may pneumonia si Enrile at may slim chances of surviving. So, mga kababayan, at least, kung pumanaw man siya, at least umabot siya ng 103 at na-acquit siya sa kanyang kaso. So wala na siyang dinidibdib na problema, wala na siyang kaso na kasi na-acquit siya, di ba kung naalala ninyo? In-acquit po siya at kasama po si Janet Napoles. So rest in peace po kay the legendary na napakamatalino
na Juan Ponce Enrile, 1922 to 2025. So yun po yun na mga kababayan. So sa mga gusto pong malaman ang talambuhay ni Juan Ponce Enrile, panuorin nyo po sa YouTube or sa Facebook ang Maalaala Mo Kaya kay Juan Ponce Enrile. Kasi napanood ko din po yan. Maskin nga si Miriam Defensor Santiago, meron yata siyang magpakailanman ba yun? Or Maalaala Mo Kaya. Napanood ko yan, no, mga kababayan. So yun lamang, no? Yung ating isa sa mga mga kababayan na talaga namang wala na. Siguro talaga mga kababayan, mauubos po talaga. Na? Hala, mga kababayan, may pumasok. Hala ka, Diyos mio Marimar. Bakit? Ito may pumasok. Ang nag-post kung nakita nyo mga kababayan, yung pinakita ko sa inyo, ay Billionaire News Channel. Ayun, may go anytime soon. Ayan, sabi dito, rest in peace. Ngayon may nag-post naman na buhay pa daw si Enrile, pinatay na. Ang pagkakaalam ko, patay na talaga, confirm eh. Marami na kasing nagsabi noon pa na matay na to, pero buhay pa naman. Pero ako naniniwala ako kasi Billionaire News Channel po ang nag-post eh. Ayan po, patay na din siya. Basta hindi na siya mga kababayan, hindi na siya fake news. Kasi marami po kasi mga kababayan na nag-post ng fake news patungkol dito kay dating Senator Enrile na patay na daw, ganito daw, ganon-ganon. Pero pagkakaalam ko, hindi naman siguro. Ito, totoo na ito talaga. Di ba? Mga kababayan. So, yun po yun And then, grabe naman kayo, mga pro-BBM, pinatay nyo na agad, buhay pa pala. Alam mo, you and I, okay lang yan. Kahit mamatay siya, at least 100 plus na siya. Ang tanong kasi, si Digong, aabot ba? Actually, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, actually, pinagdasal ko talaga si Duterte na umabot siya ng 1,000 years old. Ako, gusto ko talagang humiling sa Holy Spirit, no? Sa Ama, sa lahat po, sa kalawakan, sa mga asteroid, sa mga kometa, sa mga molecules, particles, and mga atoms, at sa lahat po ng mga maliliit na mga bakterya, anak ng surot, apo ng surot, bayag ng surot, sperm cell ng surot, na si Digong po ay umabot ng 1,000 years old. Diba? Kaya alam nyo, sa totoo lang, gusto ko po talaga na umabot siya ng 1,000 years old. Yung na lang siya, yung pipitikin na lang siya, gano'n, gaganyonin na lang siya, tapos didikit siya sa pader, tapos kahit dumikit siya sa pader, buhay pa rin siya. No? Diba? Pinagdasal ko talaga, mga kababayan, na sana si Digong, no? Sana lahat ng buhay ng Pilipinong DDS ay ialay nila kay Digong para umabot si Digong ng 1,000 years old, no? Para hindi lang po siya sa history ng Pilipinas ilagay. Sana po ay malagay din po siya sa Geographic Channel na 1,000 years old or 1,000 years ago, merong isang presidente na namuno sa Pilipinas na kauna-unahang presidenteng Bisaya na nakulong sa ICC. Kakahiya, di ba? What the heck? Ako po, pinapanalangin ko po talaga na si Pangulong Duterte ay umabot po ng 1,000 years old. Kasi alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, nakita ko pa naman yung hiling ni Basti na sana suportahan daw siya sa 2028 kaya tatakbo daw siya presidente. Ambot, unsa naman ilang nahimo? Ang taas ng mga pangarap. Nakita ko kasi mga kababayan, ano daw? Sir Kent, basahin mo mga comment. May nagsabi na nakaupo na daw si Sara, wala daw YouTube channel. Grabe pumasok ang DDS. Ano daw? Makaupo. Huwag kayo magpaniwala dyan. Diyos ko naman. Si Sara, araw-araw umupo yan. Hindi naman yan habang buhay nakatayo. Diyos ko, dago, nagkakaibagtak. Ang laki na ng mga binti ni Sara. Tas patatayuin nyo palagi, paupuin nyo naman. Alam nyo mga DDS, itigil-tigil nyo yung mga pangarap ninyo. Gutom lang yan. Ikain nyo yan. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, hindi nyo ba alam na ang mga DDS paunti-unti na, ito ako, I will tell you frankly, wala nang amor ang mga Duterte. Wala nang amor. Wala nang amor ang mga Duterte sa taong bayan. Sirang-sira na sila. Yun naman talaga totoo. Alam nyo,
Kung ako tatanungin na, hindi naman tayo bulag. Hindi tayo bungol. Pero hindi tayo bobong katulad ng mga DDS. Ano pa bang amor? Wala nang amor, mga kababayan. Ang mga Duterte, wala nang amor. Sa totoo lang. Kasi kung sabi nga ni Sara, binuhos ko ang buong buhay ko para sa bayan. Saan ang buhay mo dun? Binaha ang Cebu, nandun ka sa Mauban, Quezon. Tapos pinabura mo yung page ng Dunya Chuling. Tapos ngayon pumunta ka ng Negros, di ba? Kalayo-layo ng Negros, ba't nauna ka dun sa Negros? Mas na unang binaha yung Cebu. Hindi pa naka-recover, wala pa isang linggo. Yung mga bahay na tadtad ng putik. Tapos punta ka ng Negros. Bakit ayaw mo pumunta ng Cebu? Bakit plastic ba si Pambari 4? Kasi dumikit kay BBM. Ganyan ang mga ginawa ni Sara. Once kasi na may mga politisyan na sumuporta sa kanya tapos dumidikit kay Marcos, sasabihin niya plastic. Si Isko, binigyan ng proyekto ni PBBM, sinalo ni Isko, tinanggap. Ang sabi niya, kapagod naman kayo, kapoy naman kayo ng taga Maynila. Good. Mga plastic man na sila. Kaya sa sunod 2028, mga taga Maynila, huwag nyo na ibuto yan. Plastic daw kayo eh. Pakita ko sa inyo mga taga Maynila. Ito Maynila. Wait lang. Mahal kong Maynila. Hanggang sa'yo'y naaapi. Ito Tanawan Sara. Plastic. Taga Manila. Makita nyo naman yan Sadness in my heart. Ito Sadness in my heart. Sara. Plastic. Taga Manila. Para makita ninyo, ganun ang gagawin niya. Kapoy na kuha ng mga taga Manila. Uy, grabe ka plastic ang mga tao dito. Diba? Taga Manila. Kapoy yun. Ma'am Elma. Ayan, may grab shout out. Ang ikaduha, pagpasalamat gihapon, gikan kanako sa inyong padayon nga pagsalig ug suporta sa ako ug akong mga kauban sa opisina sa Office of the Vice President. Office of the Vice President. Pumunta ka doon ng napiktuhan sa Bagyo, pinakain nyo lang lugaw. Samantalang doon sa Quezon, ang ganda ng handa mo doon. Si Kitty Duterte, inom ng mamahaling alak. Tapos ikaw doon, lugaw lang pakain mo sa mga tao. Tigil-tigilan mo kami. Bakit wala na yung box-box na ano? Bakit wala yung box-box na ayuda? Kasi wala na yung DSWD box. So ngayon ang pinakain nila doon lugaw. Lugaw. Pero si Sara, ang ganda ng kinain doon sa Quezon. Loso. Tapos si Kitty, pag nag-inom, nakanganga, ginagano na ng alak. Ang mahal pa nung alak. Kita nyo yan, mga kababayan? Nakita ko yun kanina eh. Lugaw lang. Ito bigay ni Sara. Samantalang yung OBP, nagpalugaw lang kayo, bida na kagad yan. Diba? Sabi ni Koy, lugaw lang. Samantalang yung kapatid mo, lakwat siya dito, lakwat siya doon. Diyos ko, lugaw lang. Kent saan? Ano ang Samantalang yung OBP, nagpalugaw lang kayo, bida na kagad yan. Ano ang pinaggagawa ninyo? Ayan ang ebidensyo, nilabas ko. Pa nakakatawa, papakita ko rin sa inyo. Ayan. Sabihin nyo hindi lugaw yan. Ayan nagpapakain kayo sa lugaw. Mga kababayan ko, lugaw na pampalat ay patis. Ayan lugaw. Pinapila nyo, pinalista nyo pa yung pangalan para kumuha lang ng lugaw. Ayun naman pala, lugaw naman pala yung pinakain ni Sara Duterte, unang OVP, Office of the Vice President. Nagpunta lang po ng Cebu para mamigay ng lugaw. Grabe, di umano, milyon-milyon yung nawawala. Tapos ngayon, lugaw lang yung ipamimigay. Ano ba naman yan? Ay, naniniwala na po ako. May bagong lugaw na po ngayon. Ito po yun, si Sara Duterte. Sara Lugaw. Diba? So yun po yun mga kababayan. Yung ating reaction ngayon. Confirm
Meron na pong warrant si Bato, hawak ni Buying pero unofficial copy. So, totoo, meron. At pangalawa, si Jeffrey Celes, meron na ding supina galing sa DOJ dahil sa kaso niyang citing to sedition at cyber libel at iba pa. Dahil, alam nyo naman, di ba? Tapos tignan nyo, ang nakasuhan ngayon, sila na biktima. Pero, kung panood mo sa kanilang mga YouTube, mga Facebook, aba, araw-araw, kalkal ng kalkal, bira ng bira, kuha ng kuha, kung ano-ano. Oo, tapos yung nakasuhan, ito, ulitin ko sa inyo mga kababayan na, kayong mga DDS, hindi kayo miyembro ng hindi kayo miyembro ng Avengers. Pangalawa, hindi kayo miyembro ng X-Men. Kaya bakit ninyo babanggain yung pader? 'Di ba? Kaya tignan nyo ngayon. Nga kayo. So yun lang mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, lahat ng dumidikit kay Digong minamalas. Minamalas talaga. So yun lang mga kababayan. Hindi ko na po masyadong pahabain.